Si Isaiah Thomas huling nakapaglaro sa NBA noong 2022 season para sa Hornets. Una kasi noon pinapirma siya ng 10-day contract saka binigyan ng standard contract hanggang matapos yung season. Nakatatlong team siya noon gamit yung 10-day contract noong 2022. Lakers, Dallas at Hornets. Meron siya noong 8 points at 2 assists per game. Sa 2023, hindi siya nakakuha ng kontrata noon. Ilang beses pa rin siyang sumubok na makakuha ng NBA contract pero walang nagbigay sa kanya. Usual reason pa rin, wash player na si Isaiah at defensive liability na dahil sa height. Sa edad na 35 years old, gusto ulit sumubok ni Isaiah na makabalik sa NBA. Naglalaro siya ngayon sa G League team ng Salt Lake City. Gusto talaga niyang bumalik ulit or makapaglaro sa NBA dahil nga yung mga kasabahay niya sumuko na. Pero sa Isaiah, gusto niya mag-retire bilang NBA player. Kung tutuusin, hindi naging maganda yung ending ng NBA career ni Isaiah Thomas. Bukod sa injury at sa contract, meron pa kasing masasabing unfinished business si Isaiah Thomas sa NBA. Nang 2017, ito yung huling taon ni IT sa Boston. MVP candidate pa siya noon. Number 1 ang Celtics sa East. Nung magsisimula na ang playoffs, pumanaw ang kapatid ni Isaiah dahil sa aksidente. April 15 yun. Nalaman lang ni Isaiah yon after ng practice dahil kinabukasan simula na ng Game 1 series nila versus sa Bulls. Yung iba ang gagawin personal matter. Pero si Isaiah, personal matter pa rin yung playoffs. Kaya naglaro pa rin siya nun. So alam nyo na naman yung kwento na to eh. Nung Game 1, umiscore si Isaiah ng 33 points, 6 rebounds at 6 assists. Na 0-2 agad noon ang Boston bago nakabawi ang Celtics sa 4 na sumunod na game. Ang nakalaban naman nila sa East Semifinals ay itong Wizards. Nang Game 2 noon, umiscore si IT ng 53 points. Yun ang tribute niya sa kanyang kapatid. Nung time na to, iniintay na lang yung off-season dahil nga pipirma na si Isaiah Thomas ng contract extension. Injured pa yung tagiliran ni IT or sa may baywang pero lumaro pa rin siya hanggang Game 2 ng Conference Finals. Hindi na nga lang kinaya yun ni IT dahil yung injury nakuha niya pa since March 2017. Kaya sinutdown na siya sa Conference Finals at doon natalo ang Celtics kontra Cavaliers. Sa podcast ni Mark D'Amico, sinabi doon ni IT na kaya siya konektado pa rin sa Boston ay dahil sa nangyari noong 2017. Kada kasi babalikan yung nangyari sa karir niya at sa pamilya niya, konektado or pumapasok pa rin sa usapan yung Boston. Alam yun ng mga players kung anong nangyari kay Isaiah Thomas bukod sa pumanaw ang kapatid niya, nagkaroon ng injury tapos hindi pa naibigay yung kontratang ipinangako sa kanya dahil nga tinrade siya sa Cavaliers ng off-season hanggang sa nagpalipat-lipat na siya ng team at wala nang kumuha. Pero ang binabalikan talaga doon ng iba mga players at yung mga fans yung ginawa niya dati sa Boston. Nang 2021 season, si IT nakakuha ng kontrata sa New Orleans bilang 10-day contract. Wala na sa Celtics si Danny Ainge nun. Ang pumalit ang dati niyang coach na si Brad Stevens. Gusto nung ibalik ng Celtics si IT sa lineup para sa 10-day contract. Meron nga lang dalawang reason kung bakit ayaw gawin ng Celtics kahit gusto pa nilang gawin. Ang una kasi doon, ayaw gawin ng Celtics dahil masasayang yung isang spot sa roster. Liability na nga sa depensa si IT nun. Yung ikalawa, di umano, natatakot ang Boston sa magiging reaksyon ng mga fans kapag hindi nila ni-renew ang kontrata ni Isaiah Thomas or ni-retain nila hanggang katapusan ng season. Ang sinabi kasi nun ni Danny Ainge, wala siyang utang dito kay Isaiah Thomas. Ito yung patungkol sa kontratang pinangako di umano kay IT noong off-season na hindi ibinigay at tinrade siya. Kaya ganun din na nagiging reaksyon ng ibang teams kapag kinuha nila si IT tapos hindi in-renew. Baka kasi magkaroon ng ibang fans ng komento regarding dun.